Alright, Mabs. Ituloy na natin dito kay Sir Bad, no, yung topic niya yan. Actually, yung binabagit niya diyan, walang iba kundi si Vince Dizon, no, na gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. So, tingnan natin. Sige, Sir Bad, pasok ulit. At syempre, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mapsat. Vince Dizon, titistigo laban kay Cayetano sa 10 billion SEA Games scam. Dizon, key witness ni Matibag. Diyos ko Lord, alamin na lang natin ang susunod na kabanata, Mapsat. Pasok, Sir Bad. Reported about the Laglagan Blues. Nako na, laglagan na. From the side of Alan Peter Cayetano na naglaglag o nilaglag na si former President Rodrigo Roa Duterte at dating tauhan niya, political advisor niya at chief of staff niya nung siya ay majority leader na si Vince Dizon. Nilaglag ni Alan si Vince Dizon na inappoint ni Duterte at ni Alan bilang President and CEO of the Bases Conversion Development Authority, BCDA, na nag-oversee sa construction ng allegedly overpriced facilities of the 2019 Southeast Asian Games sa halagang 6 billion lang sana pero naging 10 billion. Ngayon, sinasabi ng National Bureau of Investigation through NBI Director Melvin Matibag na meron mga 2 to 3 billion na unaccounted at napunta sa foundation ni Alan Peter Cayetano. Kumbaga, ginaya ni Alan Peter Cayetano si Janet Lim Napoles na ginamit ang mga foundation para nakawin ang gobyerno. At sabi rin ni Melvin Matibag, parang ganito rin ang style ni Alan Peter Cayetano na ginawa yung isang foundation na ang tawag ay Philippine Southeast Asian Games Organization Committee, Philippine Southeast Asian Games Organization Committee o PISGOC na nag-oversee itong paggasta ng 10 billion para sa ASEAN Games, kung saan sinabi na pinakain na maganda yung mga ASEAN players pero yung pala kikiam lang ang pagkain na binigay sa kanila. So pati yung mga pasilidad hindi tinapos. Pati yung kaldero overpriced. So kaya sabi ni Melvin Matibag, paano napunta yung 2 to 3 billion sa foundation? Dapat meron accounting yan at dapat meron bidding yan. Pero si Alan, as we played sa vlog natin kanina, naghugas kamay naman. Sabi niya, wala akong kinalaman dyan. Ako lang may foundation, pero hindi ko gawa, hindi kahit bata ko si Vince Dizon. Nilaglag rin niya si Vince Dizon. Kahit bata ko si Vince Dizon at ako nagpalagay dyan sa BCDA para sama-sama kami. Para yan ang tao ko na gagawa o magnanakaw. Hindi magnakaw. Gagawa o gumasta ng 10 billion. Grabe naman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Ang may kinalaman dyan si Vince Dizon lang. At parang sinabi na rin niya na wala rin akong kinalaman sa pandyan yung kasi kuha rin ito insertion rin ito sa 2018 General Appropriations Act. Wala rin akong kinalaman dyan. So sino ba nag-sign sa 2018 insertions? Di si former President Rodrigo Roa Duterte. So in effect, nilaglag ni Alan Peter Cayetano itong si Vince Dizon at si President Duterte. At itong si Vince Dizon na imbestigahan na rin dito sa kaso na ito ng Office of the Ombudsman under Samuel Martires, yung isa sa pinaka-corrupt at pinakapalpak na nasangkot pa sa mga bribery ni Sara Duterte, according to Ramil Madriaga. At baka ipatawag ito as an adverse witness ng prosecution sa impeachment trial. Itong si Martires kasi nag-deliver ng pera sa opisina niya. So, according to Ramil Madriaga. So, ang twist dito ay pinabayaan pala ni Alan Peter Cayetano na humarap mag-isa sa mga kaso niya itong si Vince Dizon. Kumaga, di umano, kung paniwalaan natin si Matibag, kumita si Alan, pero nilaglag niya ang opisyal niya na gumawa ng dirty job para sa kanya na si Vince Dizon. At nilaglag rin niya yung boss niya dati, si Duterte. Ito nang twist. It appears na clear eventually si Vince Dizon. Sabi ko na sa inyo, kaya paborito ito ni President Marcos at ni Duterte si Vince Dizon. Kuwan ito trabaho lang, pero yung kita, push up sa taas, sa Malacanang. Ganyan sila, kaya mahal na mahal nila si Vince Dizon. Otherwise, sa 120 million Filipinos, nila ito inappoint ni Duterte dyan sa DPWH. So, ni President Marcos dyan sa DPWH. So, na-clear si Vince Dizon. Ngayon, na na-clear na si Vince Dizon at nilaglag na siya ni Alan Peter Cayetano, it looks like may usapan na sila ni Matibag. Magte-testify na si Vince Dizon laban
kay Alan Peter Cayetano. Lagot ka, Alan. Lagot ka. Yan ang tinatawag natin na karma. Karma is a bitch. Karma is a bitch. You met your match. Nilaglag mo si Vince Dizon. Ngayon, si Vince Dizon ay ipapatawag ng Office of the Ombudsman. So hindi naman pwede sabihin ni Dizon, ako kumita. Ako, nagnakaw. Hindi naman sasabihin ni Vince Dizon. In fact, na-clear na nga siya ni Samuel Martirez. Pero may pagnanakaw na nangyari sa pera ng Southeast Asian Games. Kaya inimbestigahan na ito ni Matibag. Kaya lagot ka. Ang bata mo dati na advisor mo at chief of staff mo nung majority leader si Alan Peter Cayetano, ang batang nilagay mo sa BCDA, pagkatapos iniwan mo nung nakasuhan ito dahil sa katiwalian, ngayon ang magte-testify sa'yo. Lagot ka. Lagot yan ka ang karma talaga. talaga. Yan ang karma. So panoorin natin itong update dito galing kay and we thank Philippine Star for this video. Kay latest interview kay Matibag ukol dito sa mga 2 to 3 billion na punta sa foundation ni Alan Peter Cayetano na Janet Lim na Napoli style, and also yung pagkuha nila kay Vince Dizon to testify against Alan Peter Cayetano. Lagot. Patay ka rito. Ang dami nitong alam ni Vince Dizon laban sa'yo. Eto na. Ang Secretary Vince Dizon, possible na ipasampi na sir, kahit na absuelto ng Secretary Vince Dizon, possible na ipasampi na pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na. Paano Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. At pinasama-sama mo kasi yung tanong mo eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue sa tungkol sa kanya, doon sa infrastructure, meron na ng sagot. Sabi ko nga, may copy na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan patawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay din siya doon sa ating investigahan, kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, parang malinaw for the public, ano ang difference ng work ng Facebook at saka ng BCDA? Yung sa BCDA, ito yung construction ng sports complex at pagkakaminory. Yung sa Facebook, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets, yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi ba nabayaran. May mga allegation kung gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran. Sabi ko, allegation. O yung Caldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa DCDA yan o sa Facebook ba yan? Kaya po tayo may pagpagpagpag. Sir, may timing naman yung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, mga dating opisyalis ng Facebook at ng BCDA? We're coming up with the list para sunod-sunod na kung sino yung papatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero nang sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga dito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit na mag-iimbestiga dito. Ayan. Sir, kahit na absuelto ng Secretary Vince Dizon, possible na ipasampi na pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong. Kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na. Paano Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. At pinasama-sama mo kasi yung tanong Yes, mo eh. tama ka dyan, Elican del Carmen. Issue sa tungkol sa kanya, doon sa infrastructure, meron na ng sagot. Sabi ko nga, may copy na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan patawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay dito siya doon sa ating investigahan, kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, parang malinaw for the public, ano ang difference ng work ng Facebook at saka ng BCDA? Yung sa BCDA, ito yung construction ng sports complex at pagkakaminory. Yung sa Facebook, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets, yan, kasama yan kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi ba nabayaran. May mga allegation kung gano'n, hindi ko sinasabing hindi binayaran, sabi ko may allegation. O yung Caldero, hindi ko alam, tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan, kasama ba sa DCDA yan o sa Facebook ba yan? Patay ka. Sir, may timing naman yung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, mga dating opisyalis ng Facebook at ng BCDA? We're coming up with the list para sunod-sunod na kung sino yung papatawag. Baka sabihin, yung timing na naman. Pero nang sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga dito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit na mag-iimbestiga dito. Sir, kahit na absuelto ng Secretary Vince Ayan. Lagot. Dizon Patay ka versus ngayon. dating boss niya, si Alan Peter Cayetano. Sa iba pang interview, sabi ng Office of the Ombudsman under Assistant Ombudsman Miko Clavano na talaga naman na-dismiss na yung kaso kay Vince Dizon noong 2021 pa sa time kumbaga hindi kumita si Vince. Sino kumita? Di si Duterte at according to Matibag ay si Alan Peter Cayetano. Pero kahit hindi kumita si Vince, alam niya kung sino kumita. Kaya pwede siya mag-testify. At yun rin ang sinabi ni Claire Castro na possible na cleared na nga si Vince Dizon dahil na-imbestigahan na siya, pero hindi pa na-imbestigahan si Alan Peter Cayetano. Kaya pwede pa siya imbestigahan. Itong sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Aloy ay Bautista, nilinis shout na out. agad, ating Pangulong Duterte ay nilinis na agad
si Senator Alan Cayetano at the time, kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Speaking of officials who might be tagged or So yun, si Duterte mismo, nilinis na. Si Cayetano, nung hindi pa na-imbestiga, nilinis na. Kasi syempre, pareho sila kumita. Hindi naman pwede ilaglag ni Duterte si Cayetano. Si Duterte ang kumita. Pagkatapos, ilaglag na si Cayetano. Baka balikan siya ni Cayetano. Ang ginawa ni Duterte at saka ni Cayetano, nilaglag si Vince Dizon. Iniwan siya sa ere. Buti na lang, na-clear siya eventually ng Office of the Ombudsman, Aden Martirez. Syempre, sa order na rin yun ni Duterte. Pero dapat ina-imbestigahan si Cayetano kasama kay Vince Dizon. investigated in this 2019 SEA Games. Sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH. Dizon, what guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na anungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo? Sa ating po pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yun, patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At the time ay Speaker of the House. Hindi naimbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Patay ka. Siyempre, nilinis, partner in crime. Kawawa si Vince. iniwan sa ere. Kawawa. Kaya ngayon, Vince, balikan mo na yan. This is your time. This is your time, Vince. Kaya siguro nilaglag na din ni Vince sila Duterte at nag-join dito kay Marcos. Alright, mga vlogs, sa mga bagong pasok dyan, baka naman makalimutan nyo mag-like and subscribe. Salamat. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Ayun. So, safe na si Vince. Paano naman si Alan? Paano naman yung kumita talaga dyan? Kung hindi kumita si Vince, sinong kumita? Ito si Alan, nilaglag na si Vince at saka si former President Duterte. So, ngayon naman, ilalaglag naman siya na ni Vince Dizon. Sana, sasabihin na talaga ni Vince yung totoo na ang kumita ay talagang si Alan Peter Cayetano. So dito dito nakikita na natin yung complete picture, yung complete picture on this matter. And we will be following this issue sana lang hindi umatras ang Malacanang dito dahil lang sangkot si Vince. Dapat lang si Vince ay he should already be loyal to the present administration at hindi siya mag-asta DDS kasi baka i-clear pa niya yung dating boss niya si Alan Peter Cayetano. So yan we will be keeping watch on all of these issues kasi very important ito and we will be giving you update as usual. Okay? So sige eto na mga laglagan blues at mga resbakan blues Laglagan so, before na. we end, we would just like to thank yung mga sumali sa atin si Record Daisy Cabanong, Spring, shout out. si Sakurambo, si Antolin. Salamat, Sir Bad. Okay na tayo dito kay Sir